Oh, ito ho, tignan ninyo ha. Ah, pinatatawag ng mga piskal, ha? Ng prosecutors. Si former Japanese Prime Minister Shinzo Abe, ha? Na voluntaryong mag-report sa kanila, para sagutin yung isang kaso na kanilang ngayon, hinahawakan laban sa kanyang sekretary, ha? Tungkol sa hindi po nila inireport na political funds na nagkakahalaga ng 40 million yen. Ang katumbas po sa dollar ay $382,000 and $848. Ho? 382, $848. Ayan po. Itong dating Prime Minister Abe na matatandaan po natin nagbitiw sa kanyang tungkulin dahil po sa karamdaman noong September. Ngayon mukhang iimbestigahan ito. Sipin mo na ito raw perang sinasabi rito na ginamit ng kanyang sekretary sa kanyang opisina, ginamit ito para gastusin doon sa dinner parties para sa mga supporters. Nagpakain ng mga supporters. A possible violation na posibleng paglabag of funding laws that conflicts with Abe's vehement denials in Parliament last year. Last year pa pala ito, doon sa Parliament. Yung kanilang batasan doon, yung kanilang kongreso, pinaka-kongreso nila. Kasi mga nagiging, parliamentary yan Ngayon, ito, pati itong kasalukuyang Prime Minister na si Yoshihide Suga, siya yung right-hand man, kanang kamay. Nung nakaupo si Abe, ito kanang kamay niya, yung kasalukuyang Prime Minister. Pinagtanggol siya nito sa Parliament nung lumabas itong isyong ito. Ibig sabihin dito, suma total dito, itong perang sinasabi na nagkakahalaga ng 40 million yen o more than $382,000, ginamit ito sa pag-host ng party para sa mga supporters ni Prime Minister Abe. Mga kaibigan, ang tinutukoy na batas na pwedeng nalabag nito yung election laws. Katulad dito, yung bawal kang gumastos, di ba? May tinatakdang halaga sa kada kandidato kung magkano ang dapat mong gastusin. Kasi otherwise, yung iba, hindi ka pwedeng magbigay ng pera ituturing na yan na vote buying, di ba? Pamimili na ng boto. O kaya mamimigay ka ng kung ano-anong goods, basta may eleksyon. Ang sabi raw nung sekretary ni Abe sa mga investigador, ito yung mga prosecutors, yun daw income and expenditures should have been included in the political funding report, though it was common practice not to. Very common daw na hindi ito inire-report
Pero sila ay sinasabihang mag-report. Alam niyo ba itong perang ito? Hindi ho ito pera ng gobyerno, ha? Ang pinag-uusapan dito. Wala pong pinag-uusapan ditong ninakaw na pera. Ang perang binabanggit po dito ay yung mga party na yon na sinasabing nagpakain ng mga supporters si Prime Minister Abe galing ho sa ticket selling din eh. Ano ba, dinner? Binenta yung ticket. Hindi ho ano yun. Hindi ho binayaran na. Pagkatapos na okasyon, binayaran lang. Hindi. Nagbenta ng ticket. Nag-ticket selling sila. Diba? Yung naipon dun sa ticket selling, mga kaibigan, yun ang ginamit ditong pera. Wala akong kinukuhang pera dito sa gobyerno. Pero nakita ninyo walang consideration pagdating sa paglabag. Sipin mo si Abe may sakit na yan eh. Nag-resign nga eh. Hindi ba? At saka kitang-kita naman sa mga larawan, di ba? Sa mga kuhang larawan ni Abe, ang mabilis na paghapis ng mukha niya eh. Nung mag-resign siya eh, di ba? Nangayayat, mga kaibigan. Nahapis yung mukha. Pero doon sa kanila, hindi sinasaalang-alang pala yan. Ha? Ang ano pala, sa kanila pala, isipin mo, napakaliit na bagay nito kung tutusin mo, wala. Wala kang ginagastos kahit sa pera mo. Kinuha itong pondong ito sa nalikom din nilang pondo para sa mga dadalo doon sa party na yon ng kanilang mga supporter. Mga kaibigan, si Abe mismo raw ay pinagsabihan ng Tokyo prosecutors na mag-appear o lumutang para sa voluntary questioning tungkol sa issue. Nagbi-build up daw ng kaso ngayon itong mga prosecutors. Tingnan ninyo doon talaga paggugustuhin eh, di ba? Kung tutusin nyo, ano ba naman yan? Ano bang kaso yan? Dito hayagan eh. Ano tawag mo dyan sa Manila Bay, Dolomite Sand? Na pati Senado napatahimik. Mga kaibigan. Nagbi-build up sila ng kaso on what they see as the failure to report. Yan. 14 million yen in 5 years. Isipin mo. Alam ba ninyo, halaga ng 1 million yen is around 500,000. So times 14, 7 million yon. Ito, loob ng 5 taon worth of party attendee contributions via ticket sales. Ayan kumbaga ano yan yung parang dito rin, di ba? May mga ganyan, yung mga testimonial dinner, di ba? Bebenta ka ng ticket para ipambabayad mo rin doon sa okasyon, mga kaibigan. As both income and expenditures as well as an additional 8 million yen that Abe's office paid. Yung opisina pala niya nagbayad ng 8 million yen. Para doon sa kulang. Kasi hindi kasya yung kinita lamang sa ticket. So kailangan bayaran ng opisina ni Abe yung kulang, yung short. Sa mga party in party costs that the contributions didn't cover. Yun, yung hindi naabot na amount mula sa nalikom sa mga ticket,
tinakban nila. Dinagdagan nila. Sila nagbayad. Oh. Pero napakaliit na bagay nito. Isipin mo, nangyari ito sa loob ng 5 taon. 5 taon. Mantakin ninyo. Dito, 400 milyon Isang tambakan pa lang sa kwan Sa Manila Bay, ng Dolomite Sand Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Ito ang sabi ni Abe, he was aware of the accusations and promised his office would fully cooperate with the prosecutors. Nangako raw na makikipagtulungan sa investigasyon si mo, sakit na yung tao. Dito, nagsakit-sakitan lang talaga si Gloria, di ba? Yan na sila Erap. Nagsakit-sakitan yan Nung makukulong na yung mga hype mga hype. Ang sabi ko, hype ano ba hype? H-Y-P-E. Hype. Pag dinagdagan mo, hyper. Mga hype na yan. Ayan. Ano pa ba sinasabi rito? Ito, tignan ninyo. If Abe's secretary is arrested and Abe is questioned, pagka isip mo ma-arresto yung secretary, and Abe is questioned, it will damage the overall image of the LDP ng partido nila. Madadamage. Pati yun nakaupo ngayon na Prime Minister kasi kabilang siya sa Liberal Democratic Party. Ngayon, yun ang sinasabi ko. Dito sa atin, wala namang diferensya, wala namang balor ang partido rito Kasi dito kung sino nakaupo, diyan din pupuntahan Katunayan, ang laman ng PDP laban ngayon, nung naupo sila, galing din sa Dilawan, di ba? Galing din sa Liberal Party at iba't ibang partido. Mga balimbingan lang. Kasi ano yun paulit-ulit lang yun. Sa mga nakaraan, ganun din. Kung sino yung partido, kahit na ang partido niya walang kwenta, PDP, ilang tao lang yan nung una. Ang tagal na panahon, 3 lang miyembro niyan Sino? Si Vice President Binay. Si Nene Pimentel, ang founder niya. Tsaka yung anak niya, si Coco Pimentel. 3 sila dyan Partido ba yun? Mga kaibigan? Naging partido noon nakaupo na si Digong nyo. Di ba? Tapos walang tiwala si Digong nyo dyan. Nagtayo na ng sariling partido yung anak. Di ba? Kunyari, wala siyang alam. Sino lolokohin nyo? Lelang yung panot. Yung hugpong ng panggagago. Ano ba yun? Hugpong ng pagbabago raw, mga kaibigan. Ayan po, ang sa atin dito, pagpipili tayo ng iboboto, huwag nyo nang alamin kung ano yung partido dahil yung partido rito walang kwenta. Sa kanila, may halaga yun. Ayaw nilang napapahiya ang partido nila. Mga kaibigan. Dito wala yan parti-partido. Kasi, isipin mo, yung walang hiya, pasamahin mo sa partido para manalo, ganon. Kung ang basihan partido, di bali wala, di ba? Kasi walang hiya rin pala yung mananalo kasama rin sa partido para saan yung partido? Para maging behikulo, di ba? Pero dito sa atin, dapat
pag boboto tayo, hindi partido ang pagbabasihan natin. Bahala sila sa partido ng yung mga kakandidato. Ano man partido sila, bahala sila. Total, walang prinsipyo yan eh na pinaglalaban. Hindi katulad sa Japan, sa Amerika, yung partido mahalaga sa kanila dahil yung partido nila may principle yun na sinusunod. Pati sa United Kingdom, makikita ninyo, di ba, yung parliamentary dun sa United Kingdom, minsan pinapalabas sa TV. Magkaiwalay, di ba, dalawang side. Yung isang partido dito sa kaliwa, isang partido nasa kanan. Wala kang makikita ron tumatawid. Ha? Kung ano, paninindigan dito, paninindigan dito. Ha? Ng lahat. Wala kang makikitang katulad dito. Kala mo kung mga sino, naglalakaran pa, magkakasama rin naman. Tapos iba-iba partido. Hindi ganon. Doon, may halaga sa kanila ang partido. Ang kahihiyan ng miyembro nila, halimbawa, katulad si Abe, LDP siya. Kasi doon, parliamentary, ang pumipili ng Prime Minister yung mismong nila, assembly. Yung parliament. Doon nanggagaling ang Prime Minister, hindi directly ibinoboto ng tao. Binoboto sila bilang mga member of the parliament, parang congressman. Pagka nasa Congress na, yung buong Kongreso, sila ang pumipili na ng magiging Prime Minister. At pagka naging Prime Minister yung isang congressman nila, pipili naman sila ng mga cabinet nila. Di ba? Na makakasama nito. Ganun o doon, importante. Pag nasira ka, kasamang masisira ang partido mo. Kaya sinasabi dito, kapag yung sekretaryo ni Abe ay naaresto at si Abe ay na-question, ito ay makasisira sa pangkalahatang imahe ng LDP. Yun yung partido, mga kaibigan. Kaya ang dito sa atin, ang pinakatamang pagpili ng iboboto pagdating ng mga eleksyon, boboto tayo, hindi sa partido. Walang yaya mga nasa partido, anong ibig sabihin? Di ba? Ba't ka magbabase dyan? Kung sino nakaupo, nandun yan. Para mga baboy yan eh. Kung nasan yung labangan, doon sumasabsab yan. Kaya, ang pagpili ng kandidato, hindi sa partido, kundi sa track record ng kumakandidato. Diyan tayo manindigan dito sa mga botanteng Pilipino sa atin. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Walang yari nitong nahuli na rin sa wakas na serial rapist, mga kaibigan. 7 na biktima nito na mga masahista. 27 anyos ang tarantado na nanggahasa raw, nagnakaw pa, ninakawan pa, at pinagbantaan pa, napapatayin yung isang masahista. Ang modus operandi ng walang yang ito, tinan ninyo naaresto to sa Cubao. Ano to? Was arrested by Cubao Police ang mga umaresto sa kanya. Diyan sa Malibay. Malibay pa, sa Pasay. Pagkatapos na siya ay ireklamo ng isang freelance therapist. Masahista ito, di ba? Whose name was not disclosed. Siyempre, babae yun eh.
Ito raw gagong ito, apelyido Santa Maria eh. Nag-book ng 2 oras para kunyari magpapabentosa. Oh, yung may baso, 'di ba? Yung sinusunog pa yun eh. Lalagyan ng apo, yung yun, biglang aapuyan tapos pagka idinikit sa likod mo yun hihigupin yung 'di ba? Bubukol yung likod mo eh. Yung bentosa tawag doon. Itong bentosa matagal na ito. Na-practice dito sa Pilipinas. Panahon pa ng kopong-kopong yan. Yung mga albularyo ginagawa yan eh. 'Di ba? Oh. Ngayon pumayag ngayon yung therapist. Magkikita sila diyan sa Apartel sa Cubao. Oh, sabi ng biktima, ito raw suspect na ito, hindi nagbayad bago magumpisa yung masahe, sa Apartel. Kesyo nawala yung pera niya, kesyo nasa kotse, ganun. Hanggang sa, nung pagkatapos na po, sabi rito? Bumunot pa ng patalim eh. Mga kaibigan, bumunot ng patalim at kinuha pa yung pera niya nitong gagong ito. Pagkatapos, pinuwersa niya na maghubad yung babae at kanyang inabuso. Mga kaibigan. Madalit sabi, tinuloy yung saksak, Nilabas yung panaksak eh. Tarantado ito, hayop na ito. Mantakin ninyo. Ano ito? Ang biniktima pala nito, 7 na ganito. Puro ganito. Therapist. Dapat pala ang tawag dito sa gagong ito, therapist. Tinitira niya yung mga therapist. Buisit. May post din ito sa social media, ito si Greco. Belica. Ako, may duda ako, may sayad tong batang ito eh. Ang nakalagay, walang humpay po ang ating pagtulong kasama si Kuya Bong. At nandito naman po tayo sa Bulacan. Diyan kayo nagkakalat na pagkasira ninyo. Ba't ka na andyan? Ano kaugnayan yan sa trabaho mo? Layo naman yan, PACC. Pagkatapos namumudmud dito ng kung ano-ano, ito early campaigning ito eh. Early campaigning, mga kaibigan. Namumudmud daw at wala raw humpay pagtulong. Tado, walang humpay. Si Kapersi Lapid bumabanat. Lapid Fire. Nga pala, may nagtatanong, kung meron pa tayong ipamamahaging tulong para sa mga working musician na hanggang ngayon wala pa hong hanap buhay, gustuin ko hindi ko maipangako kung ilan ang mabibigyan ko dahil wala na ho tayong hawak na pera ngayon. Pero merong nagpadala sa atin kahapon, ewan ko kung hindi pa yata na-check, bukas pa kasi wala yung mag-check nagdadalang tao mga kaibigan. So, papacheck natin bukas yan. Kukunti na ho ang pera natin, wala na. Baka mga 10 na lang ang pwedeng matulungan nito. Ngayon, kung magpapadala pa ho, tutuloy natin itong December, Kung hindi naman tayo makatanggap ng ayuda sa mga nakikinig sa atin, dadagdagan ko ng konti yung 10 ngayong December, dodoblehin ko para sa 20 katao lang. Wala na ho tayo mabibigyang iba. Pasensya na ho. Kung wala tayong matatanggap na tulong sa iba.
Ang problema ko kasi ngayon, pati yung programa natin na live jamming, binabayaran ko rin ho yun eh. 1.5 hours na ating pong block time sa DWBL every Friday. Ngayon, kung may magpapadala, ilagay mo yung pangalan. Ayun, no? Diyan, pwede yung magpadala para sa mga musician, working musician at entertainers na nawala ng hanap buhay na tinulungan natin October and November, 150. Yung iba ho kasi, mahigit 150 o 300 yung natulungan na yan, mahigit 300 yan, dahil meron tayong hindi na nabigyan ng pangalawa sa iba naman natin binigay. Yung alam nating di masyadong kailangan, di na natin binigyan ulit. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang Yumaga! Greco! Belika! Puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-aapit,